Habang tinatamasa ang isang elegante at masarap na tanghalian, biglang may lumitaw na batang babae mula sa lansangan at itinuro ang singsing na suot ng isang makapangyarihang negosyante. Buong katiyakan niyang sinabi na ang kanyang ina ay may eksaktong kaparehong singsing. Napahinto ang babae. Ang singsing na iyon ay natatangi iisa lang ang may ganong disenyo sa mundo, maliban sa isa pang kapareho nito. Ito ay pag-aari ng kanyang anak na babae na misteryosong nawala 13 taon na ang nakalipas. Sa sandaling iyon, bumagsak ang nakaraan sa kasalukuyan at mula noon nagbago ang lahat. Kung nakuha ng simula ang iyong interes, siguraduhing mag-subscribe sa aming channel at sabihin sa comments kung saang lungsod ka nanonood. Ngayon, simulan na natin ang kwento. Ang sikat ng araw tuwing Huwebes ng hapon ay naglatag ng banayad na katahimikan sa Paseo de la Castellana. Sa ibaba, mabagal at walang tigil ang daloy ng trapiko. Ngunit sa itaas ng ingay, sa ika-23 palapag ng isa sa pinakakahanga-hangang gusali sa lungsod, nakatanaw si Miranda Villanueva sa bintana ng kanyang opisina. Mula roon, ang Madrid ay parang isang strategic na game board. Bawat hakbang niya ay pinag-iisipan, bawat desisyon ay may bigat. Bawat kasunduan ay tinatatakan ng eksakto, gaya ng isang taong hindi kailanman pumapayag matalo. Sa edad na 58, nakapagtayo si Miranda ng isang business empire na bihira lang mapangarap ng iba. Namana niya ang isang maliit na kumpanyang pampamilya at ginawa itong dambuhalang korporasyon na nangingibabaw sa maraming industriya. Ang kanyang maitim na buhok na laging perpektong nakaayos ay nagsisimula ng magkaroon ng mga hibla ng kulay abo. Ngunit hindi niya ito itinatago. Para sa kanya, iyon ay mga simbolo ng maraming laban na kanyang napagtagumpayan. Ang matatalas niyang mata ay kayang yumanig kahit sa pinakabeteranong profesional at ang presensya niya pa lang ay sapat na para magdulot ng katahimikan at paghanga sa sinumang nasa paligid. Ngunit sa ilalim ng lahat ng lakas at tagumpay na iyon, may isang malalim na sugat, isang sakit na hindi kailaman humuhupa kahit ilang board meeting pa ang pamunuan niya o kahit gaano karaming milyon ang kanyang kitain. 13 taon na ang nakalipas na wala ang kanyang panganay na anak na babae nang walang anumang bakas. Parang nilamon ng lupa si Marisol at wala siyang iniwan kundi lumalaking kawalan at mga tanong na walang makasagot. Mag-isa sa kanyang opisina, pinayagan ni Miranda ang sarili sa isang bihirang sandali ng kahinaan. Pumikit siya at pabulong na binigkas ang pangalang masakit pa ring banggitin, Marisol. Naalala pa rin niya ang huli nilang pagkikita, isang pagtatalo, hindi dahil sa malaking bagay, kundi tungkol sa oras. Sinubukan siyang kausapin ni Marisol, may nais itong sabihin na mahalaga. Ngunit abala si Miranda sa isang malaking business merger. Nangako siyang mag-uusap sila mamaya kapag kumalma na ang lahat. Ngunit ang mamaya na iyon ay hindi na dumating. At pagkatapos nawala si Marisol, agad itong inireport ni Miranda. Nag-hire siya ng mga private investigator, sinundan ang bawat posibleng lead at masinsinang naghanap, ngunit walang sagot na dumating. Para bang pinili ng kanyang anak na maglaho sa mundo. Walang babala, walang huling mensahe, walang malinaw na clue, katahimikan lang, mabigat, nakalulunod na katahimikan. Binuksan ni Miranda ang kanyang mga mata at tumingin sa kanyang kanang kamay. Sa kanyang hintuturo ay may suot siyang singsing, isang bagay na mas mahalaga kaysa sa simpleng alahas. Gawa ito sa puting ginto at platinum at ang bihirang disenyo nito ay may isang asul na sapphire sa gitna na papalibutan ng maliliit na diamanteng nakaayos sa masalimuot na pattern. Isang Swiss jeweler na matagal nang nagretiro ang nagdisenyo nito. Regalo ito mula sa kanyang yumaong asawa na si Antonio na pumanaw 5 taon bago nawala si Marisol.
Dalawang magkaparehong singsing ang ipinagawa niya, isa para kay Miranda at isa para kay Marisol, bilang simbolo ng pagmamahal at proteksyon. Suot ni Marisol ang kanya noong araw na siya ay nawala. Ang detalyeng iyon ang palaging nagbibigay kay Miranda ng kaunting pag-asa. Kung may masamang nangyari, siguradong may makakakita sa singsing. Ngunit hindi ito natagpuan, nawala ito kasabay ng kanyang anak at para kay Miranda, sapat na yon para maniwalang buhay pa si Marisol at nasa kung saan man. Nabasag ang kanyang pag-iisip nang tumunog ang telepono. Ang kanyang sekretarya na si Lucia ang tumatawag. Mrs. Miranda, nasa restaurant na po si Mr. Danilo. Handa na ang mesa ninyo para sa isa. Napabuntong hininga si Miranda. Si Danilo, ang kanyang 26 na taong gulang na anak na lalaki, ang tanging malapit na pamilya na natitira sa kanya. Matalino, masipag at malalim ang papel sa kumpanya. Ngunit emosyonal na sarado. Mula nang mawala si Marisol, may nabuo ng di nakikitang pader sa pagitan nilang dalawa. Hindi nila ito tuwirang pinag-uusapan, pero palagi itong naroon sumasabay sa bawat usapan nila. Papunta na ako, Lucia. Kinuha ni Miranda ang kanyang leather handbag, inayos ang kanyang perpektong gray blazer at naglakad palabas ng may kumpiyansa. Sa ibaba, naghihintay na ang kanyang driver sa garahe kasama ang itim na sasakyan. Hindi kalayuan ng restaurant, ilang block lang, ngunit hindi kailanman siya nagmamaneho. Ginagamit niya ang oras na iyon para sumagot ng tawag, mag-review ng mga dokumento, at panatilihing kontrolado ang kanyang negosyo. Ang restaurant na nasa upscale na distrito ng Salamanca ay isa sa mga pinaka-eksklusibong lugar sa Madrid. Dito nagaganap ang mga power lunch sa pagitan ng gourmet na pagkain at mamahaling alak. Regular na bisita si Miranda rito. Kilala niya ang staff sa pangalan, laging handa ang paborito niyang mesa at gusto niya ang elegante at tahimik na atmosfera na angkop sa kanyang imahe. Tumayo si Danilo para batiin siya pagdating niya. Matangkad, maayos ang itsura, nakasuot ng navy suit at klasikong kurbata, mukhang isang matagumpay na batang executive. Ma'am, simula niya, tungkol sa deal ng construction company, sa tingin ko dapat nating tanggapin pero may ilang kondisyon. Tumingin si Miranda sa menu, hindi dahil kailangan pa niya, kundi dahil nakasanayan na. Alam na niya ang o-orderin niya. Hindi iyon nagbabago. Pag-uusapan natin yan mamaya, Danilo. Sa ngayon, kumain muna tayo. Ngunit mabilis ding bumalik sa trabaho ang usapan. Iyon ang comfort zone nila, ang tanging lugar kung saan malaya silang nakakapag-usap nang hindi natatamaan ang lumang sakit. Pinag-usapan nila ang mga kontrata, plano ng expansion sa Andalusia at tumitinding kompetisyon. Si Miranda, palaging matalas at nakatutok, ay nagbigay ng payo nang may kumpiyansa ng taong bumuo ng isang pamana mula sa wala. Puno ang restaurant, mga negosyanteng nakasweet, mga estilong babae, mahihinang usapan, banayad na halakhak. Isang maingat na mundong binuo upang protektahan ang sarili sa likod ng salamin, mahigpit na pintuan at eksklusibong hangin. Ngunit ang katahimikang iyon ay malapit ng masira. Nagsimula ito sa mga bulungan. Ang mga bisita malapit sa entrada ay nagtinginan, tila nababahala. Hindi agad napansin ni Miranda, nakatuon siya sa kanyang salmon. Ngunit may biglang galaw na kumuha ng kanyang pansin. 2 security guard ng restaurant ang nagmamadaling papunta sa entrada, halatang tensyonado. At doon niya siya nakita, isang maliit na batang babae, payat maliit na kasuot ng marumi at punit-punit na damit. Ang buhaghag na kayumanggi niyang buhok ay nakapalibot sa mukhang puno ng alikabok. Ngunit ang pinakanatangi sa kanya ay ang kanyang mga mata. Madilim, malaki, takot, pero matatag. Hindi siya maaaring higit sa 8 taong gulang, ngunit ang presensya niya ay tila may bigat ng isang batang nakakita ng sobrang daming hirap.
Paano man siya nakapasok, naroon siya ngayon sa loob. Naglalakad siya sa pagitan ng mga mesa, nakatitig sa mga plato na parang gutom na gutom, isang tanawing masakit panoorin. May ilang bisita ang umiwas ng tingin, ang iba naman ay napasimangot. Ang presensya niya ay sumira sa lahat ng sinusubukang itago ng lugar na ito. Ang paghihirap at sakit na nasa mga lansangan ng Madrid. Mabilis na lumapit ang mga gwardya, handang ilabas siya. Tiningnan ni Miranda ang eksena ng may pagkailang at may ibang bagay pa. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Pagkatapos, huminto ang bata. Nasa tabi na siya ng mesa ni Miranda, pero hindi siya tumingin sa pagkain. Nakatitig siya sa kamay ni Miranda, mas eksakto sa singsing. Nanatili siyang nakapako, malaki ang mga mata na parang hindi makapaniwala. Pagkatapos, sa manipis ngunit matatag na tinig na puno ng katiyakan, nagsalita siya, "May singsing ang mama ko na katulad niyan." At sa sandaling iyon, tila huminto ang oras. Isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong silid. Tiningnan ni Danilo ang bata ng may inis, handang paalisin siya. Umaabante na ang security ng restaurant para ilabas siya, pero si Miranda ay nanatiling nakaupo, parang natigilan. Mabilis na tumibok ang puso niya, mas mabilis kaysa sa naramdaman niya sa loob ng maraming taon. Nanginginig ang kanyang mga kamay at biglang parang bumigat ang hangin sa paligid, nakakasakal. Hindi ordinaryo ang singsing na iyon, walang kopya, walang posibilidad na nagkataon lang. Dalawang singsing lang ang ginawa sa buong mundo. Ang isa ay kay Miranda at ang isa naman ay sa nawawala niyang anak na si Marisol. Hindi na nag-isip pa si Miranda. Itinaas niya ang kamay upang pigilan ang mga gwardya. Mabilis at bigla ang kilos na ikinagulat ng lahat. Sandali! Mas mahina ang boses niya kaysa sa inaasahan niya. Nagtaka si Danilo at tumingin sa kanya. "Ma'am, anong ginagawa mo?" Pero hindi sumagot si Miranda. Hindi maalis ang tingin niya sa bata na mas lalo pang kinabahan dahil sa atensyong biglang napunta sa kanya. Sinubukan ni Miranda na pakalmahin ang sarili. Huminga siya ng malalim at mahinahon na nagtanong, "Paano mo nalaman ang tungkol sa singsing na, yan, nasaan ang nanay mo?" Tumingin-tingin ang bata sa paligid, tila naghahanap ng paraan para makalabas. Natatakot siya, pero may isang bagay sa mukha niya na pamilyar. Isang bahagyang pagkiling ng ulo, isang munting pag-aalinlangan, mga kilos na agad nakilala ni Miranda. Maliit na mamanang galaw na naipapasa mula sa ina patungo sa anak. "May sakit po siya," sabi ng bata sa wakas. "Malayo po kami dito nakatira, lagi niyang suot ang singsing. Sabi niya importante daw po yun at hindi niya dapat kailanman mawala." Parang nanghina ang tuhod ni Miranda, kumapit siya sa mesa para hindi matumba, nababalot ng bigat ng naririnig niya. Tumayo si Danilo, nag-aalala. "Ma'am, okay ka lang ba? Hindi ito makatuwiran. Baka nagkataon lang." Pero sa kaibuturan ng puso niya, alam ni Miranda na hindi ito nagkataon. 13 taon ng paghahanap, mga gabing walang tulog, mga tanong na walang sagot, paulit-ulit na mga senaryong tumatakbo sa isip niya. At ngayon, bigla na lang may isang batang galing sa lansangan na nakatayo sa harap niya, nagdadala ng isang clue na hindi kailanman nakuha ng kahit sino. Buhay si Marisol. Dahan-dahang inunat ni Miranda ang nanginginig niyang kamay papunta sa bata. Ngunit instinctively, umatras ang bata ng isang hakbang. "Huwag kang matakot," pabulong niyang sabi. "Ano ang pangalan mo?" Nag-atubili ang bata, nerbiyosong tumingin sa mga tao sa paligid. Pero may kung ano sa boses ni Miranda na nagpahinto sa kanya. Dolores po ang pangalan ko." Parang umalingaw-ngaw ang pangalan sa tainga ni Miranda. Parang susi na nagbukas ng isang matagal ng nakasarang pinto. Dahan-dahan siyang lumuhod para mapantay ang kanilang mga mata. "Dolores, pwede mo ba akong dalhin sa nanay mo? Pwede mo ba akong ipakita kung nasaan siya?"
Nag-atubili si Dolores at kinagat ang labi niya. Pagkatapos, may hinugot siya sa bulsa, isang gusot at lumang papel. Ibinigay niya po ito sa akin, sabi ng bata. Sabi niya, ingatan ko raw po lagi. Tinanggap ni Miranda ang larawan gamit ang nanginginig niyang mga daliri. Luma na ang papel, kupas at himulmul ang gilid. Maingat niya itong binuksan at biglang napigil ang kanyang paghinga. Bago pa man niya makita ang mukha, napunta agad ang tingin niya sa sulat sa likod. Kupas, pero nababasa pa rin isang mensaheng isinulat noong matagal na panahon. Babalik ako kapag ligtas na. Pangako, Marisol. Napuno ng luha ang mga mata ni Miranda bago pa niya mapigilan. Binaliktad niya ang larawan at naroon siya, si Marisol. Mas payat, mas matanda, bakas ang hirap ng mga taong lumipas, pero walang duda. Anak niya, buhay pa. At sa tabi niya, hawak ang kamay niya si Dolores, ang parehong batang nakatayo ngayon sa harap ni Miranda, walang kamalay-malay sa bagyong kanyang nabuksan. Tumingala si Miranda mula sa larawan at tumitig kay Dolores. Matindi ang tingin niya, pero hindi ito mabagsik. Ito ay pagkilala. Ito ay pighati, ito ay pag-asa, ito ay pagmamahal. Ngayon ay malinaw na sa kanya ang parehong malalim na mga mata ni Marisol, ang parehong hugis ng baba, ang parehong maingat na ekspresyon, maliliit na detalye na ginawang imposibleng itanggi ang katotohanan. Lumuhod si Miranda sa gitna ng tahimik na restaurant. Wala siyang pakialam sa mga taong nakatingin. Binuksan niya ang kanyang mga braso at nanginginig ang boses habang sinasabi niya, "Apo kita, si Marisol ang nanay mo, anak ko siya." Tumigil ang buong silid, namumutla ang mukha ni Danilo, mukha siyang taong biglang nabasag ang mundo at muling nabuo sa isang kisap mata. Nakatitig si Dolores kay Miranda, hindi lubusang nauunawaan, pero ramdam niyang may malaking bagay na nangyayari. Si Miranda, na laging kalmado, laging matatag, ay umiiyak na ngayon ng lantaran. Taon-taong sakit, pagkalito at pananabik ang unti-unting bumuhos sa harap ng kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon, sa mahigit isang dekada, may higit pa siya sa pag-asa. May ebidensya siya, buhay si Marisol. At handa si Miranda gawin ang lahat para mahanap siyang muli. Ang biyahe papunta sa Usera, isang lugar sa labas ng Madrid, ay parang walang katapusan. Kahit sinabi ng oras na wala pang 40 minuto ang tinagal. Nasa likod ng sasakyan si Miranda, katabi si Dolores, balot sa coat na ibinigay ng driver. Nanginginig pa rin ang bata pero hindi dahil sa lamig. Lahat ng nangyari, sobrang bilis, sobrang bigat, sobrang nakakalito. Sumunod si Danilo sa ibang sasakyan kasama ang dalawa nilang bodyguard. Ipinilit niyang may kasama silang proteksyon. Halos hindi iyon pinansin ni Miranda. Iisa lang ang nasa isip niya, Marisol. Buhay siya at sa ilang sandali na lang magkikita na silang muli. Habang iniiwan ng sasakyan ang makikinis at marangyang kalsada ng Salamanca at dumaan sa sentro ng Madrid, nagsimulang magbago ang tanawin. Ang kinang ay napalitan ng kulay abong paligid. Naging mas makitid ang mga daan, mukhang luma at pagod ang mga gusali. Nakabiti ng mga kable sa itaas na parang gusot na sapot ng gagamba. May mga batang naglalaro ng nakapaa. May mga taong nakatayo sa kanto at nag-uusap, at mga babaeng may bit-bit na mga bag na parang sobra sa bigat para sa isang tao lang. Ito ang bahagi ng lungsod na hindi pa nakita ni Miranda ng ganito kalapitan. Isang mundong matagal nang umiiral, ngunit hindi niya kailanman kinailangang harapin. Ngayon, bumukas ito sa harap niya na parang sugat. At dito pala nakatira si Marisol. Sa loob ng 13 taon, mag-isa. Parang dinurog si Miranda ng guilt, bigat na halos hindi niya kayanin. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang luma at 4 na palapag na gusali. Kupas ang pintura, may mga bitak sa pader at walang doorman. Isang kalawangin na bakal na pintulang na umingit ng bumukas.
Naunang bumaba si Dolores at humarap kay Miranda. Mahina ang boses niya pero malinaw. Nandito po, third floor, apartment 302. Pumikit si Miranda sandali at huminga ng malalim. Tumitibok ang puso niya na parang tambol. Hinawakan ni Danilo ang balikat niya. Sasama ako. Pero umiling si Miranda. Hindi, mahina niyang sabi, nakatitig sa entrada. Kailangan ko siyang makita muna, mag-isa. At bago pa makapagtalo si Danilo, sumusunod na siya kay Dolores, papasok sa gusali. Nanatili sa likod ang mga gwardiya, nagbibigay ng espasyo pero alerto. Madilim ang hagdanan, makitid at may amoy ng mamasa-masang hangin na halos sa amoy ng niluluto sa isang lugar. Kumukurap-kurap ang mahina at lumang bombilya sa itaas. Patuloy na umakyat si Miranda, mas lumalapit sa bawat hakbang. Sa bawat hakbang na inaakyat ni Miranda sa madilim na hagdanan, pakiramdam niya ay parang bumababa siya sa isang bahagi ng buhay na matagal na niyang piniling hindi tingnan, isang mundong nakatago na sa gilid lang ng kanyang kontroladong realidad. Pagdating nila sa ikatlong palapag, huminto si Dolores sa harap ng isang kupas na pintuang kahoy. Ang dating asul na pintura ay halos lahat natuklap na at mga bakas na lang ng kulay ang natira. Tumingin ang bata kay Miranda, tila humihingi ng pahintulot sa katahimikan sa kamarahang kumatok. Ma? Pabulong niya, ako to. May kasama po ako. Sandaling katahimikan lang ang sumunod. Pagkatapos may narinig silang mabagal at dragging na mga yabag. Bahagya lang bumukas ang pinto. At sa makitid na siwang na iyon, may mukhang tumama kay Miranda na parang kidlat. Si Marisol, mas payat na ngayon, maputla at kupas ang balat. Kita ang pagod sa bawat linya ng kanyang mukha. Ang dati niyang masiglang kayumangging buhok ay ngayon ay mapurol at mahaba na, at ang mga maitim na bilog sa ilalim ng mata ay halatang galing sa napakaraming gabing walang tulog. Pero siya yon, walang duda. Ang berdeng mga mata na sariwa pa sa alaala ni Miranda, ang parehong ilong, ang parehong matalas na ekspresyon na ginagawa niya kapag nagugulat, lahat ay bumalik ng sabay-sabay. Bumuka ang bibig ni Marisol na parang magsasalita pero walang lumabas. Lumaki ang mga mata niya sa gulat. Nawala ang kulay sa mukha niya at biglang nanghina ang kanyang mga paa. Marisol! Sumugod si Miranda, itinulak ang pinto para bumukas ng tuluyan at nasalo ang anak sa tamang oras. Ramdam niya ang nakakatakot na gaan ng katawan ni Marisol sa kanyang mga bisig. Nagsimulang umiyak si Dolores na taranta sa nangyayari. Ngunit nasa sahig na si Miranda sa makitid na pasilyo, mahigpit na yakap ang anak, ang puso niya'y kumakabog laban sa marupok na katawan ni Marisol, kumakapit sa katotohanang hindi maikakaila. Buhay ang anak niya, totoo na sa mga bisig niya matapos ang napakaraming nawalang taon. Marisol, anak ko, nandito na ako. Ligtas ka na. Hawak na kita. Nabasag ang boses niya at nauwi sa higbi. Hinaplos niya ang buhok ni Marisol. Parang gusto niyang kumbinsihin ang sarili na hindi lang ito panibagong malupit na panaginip na mawawala pagdilat niya. Sumilip si Danilo sa pintuan, natigilan sa nakita. Sinundan siya ng 2 guwardya. Pero nang makita ni Danilo si Marisol sa mga bisig ng kanilang ina, halos mawalan siya ng lakas sa mga paa. Kapatid niya iyon. Ang kapatid na matagal na niyang inilibing sa alaala, ang pangalang binabanggit lang ng pabulong. Ang mukhang nakikita na lang niya sa kupas na mga litrato. Ngayon, naroon siya, buhay pero walang malay, sa isang silid na may amoy ng halumigmig at pagbangon sa araw-araw. Kailangan natin ng doktor, maring sabi ni Danilo. Nakatelepono na ang isa sa mga gwardya, tumatawag ng tulong medikal. Pero bago pa sila makapagpasya ng susunod na gagawin, bahagyang kumilos si Marisol. Dahan-dahang bumukas ang mga mata niya, unang tingin, tila lutang. Ngunit nang tumuon ito sa mukha ni Miranda na basang-basa sa luha, may nagbago. Nagkatitigan ng magina.
At sa katahimikang iyon, dumaan ang bigat ng 13 taon ng mga sakit na tiniis ng pagmamahal na hindi kailanman namatay. Dumating ka, pabulong ni Marisol, halos hindi marinig. Totoo, dumating ka? Hindi na nakasagot si Miranda sa salita. Hinigpitan na lang niya ang yakap at lalo pang umiyak, mas matindi kaysa noong araw na nawala si Marisol. Dahan-dahang lumapit si Dolores at ipinatong ang maliit niyang kamay sa balikat ng kanyang ina, isang munting lambing na lalo pang nagpabasag sa puso ni Miranda. Pumasok si Danilo at marahang isinara ang pinto sa likod nila, binibigyan ng pamilya ng sandaling pribado. Napakaliit ng apartment, isang espasyo lang na nagsisilbing sala at kwarto. Ang luma at kupas na sofa ay siya ring kama. Isang maliit at makalumang TV ang nakapatong sa kahon na karton. Punit-punit na kurtina ang nakasabit sa makitid na bintana, halos hindi nagpapapasok ng liwanag. Sa isang sulok, may simpleng kusina, 2 kalan lang at lumang ref na may kakaibang ugong. Sa sahig, may manipis na kutsyon na may himulmol na kumot. Doon natutulog si Dolores. Ito ang mundong tinirhan ni Marisol sa loob ng mahigit 1 dekada. Habang si Miranda ay uma-attend ng meetings sa mga gusaling salamin, pumipirma ng mga deal na milyon-milyon ang halaga at namumuno sa mga boardroom, si Marisol ay nabuhay dito sa katahimikan. Maingat na tinulungan ni Miranda si Marisol na makaupo sa sofa. Mahina siya pero tinanggihan niya ang ambulansya. Iginiit na ayos siya na nabigla lang siya ng sobra. Nag-abot si Dolores ng baso ng tubig. Nanginginig ang mga kamay ni Marisol ng husto kaya kinailangangang hawakan ni Miranda ang baso para maging matatag. Maya-maya, nagsalita si Marisol, puno ng emosyon ang kanyang mga mata, nanginginig ang boses. Paano mo ako nahanap? Lumingon si Miranda kay Dolores nang may pasasalamat. Ang anak mo, mahina niyang sabi. Pumasok siya sa restaurant, naghahanap ng pagkain, nakita niya ang singsing ko at sinabi niyang may kapareho ka. Napatingin si Marisol pababa parang reflex at hinipo ang singsing sa sarili niyang daliri. Kahit sa madilim na ilaw, kumislap ang sapphire. Hindi ko ito kailanman inalis, pabulong niya, kahit nung pinakamasama ang lahat. Ito lang ang natitira sa akin na nagpapaalala sa iyo. Ang tanging patunay na minsan may pamilya ako. Kumirot ng husto ang dibdib ni Miranda. Marisol, bakit ka umalis? Tanong niya, nanginginig ang boses. Bakit ka nawala nang walang kahit isang salita? Hinanap kita kahit saan. Nag-hire ako ng investigators. Sinundan ko ang bawat lead. Hindi ako tumigil. Tumulo ang luha sa pisngi ni Marisol. Ayokong umalis. Sumpa, pero wala akong choice. Huminga siya ng malalim, parang nag-iipon ng lakas para sa kwentong matagal niyang inilibing. 13 taon na ang nakalipas, may nakilala akong lalaki. Charming siya, mabait. At noon, pakiramdam ko invisible ako sa bahay. Lagi kang abalama, lagi kang nasa telepono, nasa meeting, nasa biyahe. Sinubukan kitang lapitan, kausapin, pero walang oras. Bumaba ang tingin ni Miranda, mas lumalim ang hiwa ng guilt. Hindi pala siya ang akala ko. May trabaho siya para sa mga delikadong tao. Gusto nila ng company secrets, insider information. Ginamit niya ako, minanipula at napapasa niya sa akin ang mga bagay na hindi ko man lang naisip na mahalaga. At nang nalaman ko ang totoo, nang na-realize ko ang nagawa ko, nagpanik ako. Pinunasan ni Marisol ang luha gamit ang nanginginig na kamay. Binlockmail niya ako. Sinabi niyang kapag tumigil ako sa pagtulong, gagantihan niya kayo, ikaw si Danilo, buong pamilya. Takot na takot ako. Inisip ko, ang tanging paraan para protektahan kayo ay maglaho. Huminto siya sandali, nilunok ang sakit. Nag-iwan ako ng peking mga pahiwatig, inilayo ko ang mga investigator sa tamang direksyon, tapos tumakas ako. Nagpalipat-lipat ako ng lungsod, paulit-ulit na nagsimula.
Binura ko ang sarili ko sa lahat. Sa wakas, nagsalita si Danilo, paos at puno ng emosyon. Pero bakit hindi ka bumalik matapos na ang lahat? Tumingin si Marisol sa kanya, lungkot ang nakapaloob sa mga mata. Nahihiya ako, Danilo. Nakagawa ako ng kakilakilabot na mga pagkakamali. Nakapagbigay ako ng impormasyong naglagay sa inyo sa panganib. Ang naive ko. At lalo pang humirap ang buhay. Wala akong ID. Wala akong paraan para magtrabaho ng legal. Nang nabuntis ako kay Dolores, lalo pang naging komplikado ang lahat. Araw-araw na lumipas, mas naging imposible ang pagbabalik. Akala ko, kamumuhian ninyo ako. Hinawakan ni Miranda ang mukha ng anak gamit ang dalawang kamay. Hindi, pabulong niya. Kailanman hindi. Ni isang sandali. Gusto ko lang malaman na buhay ka. Bumagsak si Marisol sa yakap ng kanyang ina, umiiyak. Sumama si Dolores, niyakap silang dalawa. Sa unang pagkakataon sa loob ng 13 taon, muling nagyakap ang 3 henerasyon. Nang kumalas sila, pinunasan ni Miranda ang luha at tumayo ng matuwid. Bumalik ang tigas ng boses niya. Aayusin natin ito lahat. Mga doktor, bagong apartment, magandang eskwelahan para kay Dolores. Hindi na kayo muling magkukulang. Pero imbes na magpasalamat, dumilim ang ekspresyon ni Marisol. Hindi ako proyekto na aayusin. Natigilan si Miranda. Alam kong gusto mong tumulong, pero hindi ko kailangan na pumasok ka at tratuhin ako na parang isa na namang business deal. Hindi ko kailangan ng mga solusyon. Kailangan ko, nandito ka. Makinig, kilalanin mo ang apo mo. Hindi natin pwedeng laktawan ang lahat ng nangyari at magpanggap na pareho pa rin ang lahat. Hindi na tayo katulad ng dati. Wala nang naging normal sa nakalipas na 13 taon, ma. Hindi sinasadya ni Marisol na manakit, pero mabigat ang tama ng kanyang mga salita. Ramdam ni Miranda ang bawat pantig, parang may bigat na bumagsak sa dibdib niya. Sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, may napagtanto si Miranda. Ang nakasanayan niyang paraan, pera, kontrol at mabilis na solusyon, hindi nito maayos ang lahat. Hindi ngayon. Hindi sa pagkakataong ito. Ibinalik niya ang tingin sa sahig at marahang nagsalita. Tama ka, pasensya na. Siguro sobrang nalulunod lang ako sa saya na sa wakas nahanap kita. Gusto kong gawin ang lahat, ngayon na rin. Marahang pinisil ni Marisol ang kamay niya. Kung ganon magsimula ka sa isang bagay na mahalaga, manatili ka. Manatili ka rito sa akin, umupo ka, mag-usap tayo, totoo. At ganon ang ginawa ni Miranda, umupo siya sa maliit at luma ng sofa, sa espasyong mas maliit pa kaysa sa walk-in closet niya. Walang elegante, walang luho, presensya lang. At nag-usap sila. Pinag-usapan nila ang mga taon na nawala, lahat ng tiniis ni Marisol, ang kapanganakan ni Dolores, ang takot at ang maliliit na sandali ng saya na nakatago sa pagitan ng maraming taon ng paghihirap. Sumali rin si Danilo, unti-unting lumalambot ang loob habang tumatagal. Nagtanong siya. Nakinig. Nakilala niya ang pamangking hindi niya inakalang umiiral hanggang sa araw na iyon. At si Dolores dahan-dahan ding bumibitaw sa takot, nagsimula na ring magsalita. Mahina ang boses niya pero puno ng katapatan. Ang mga salita niya ay may hilaw na katotohanan ng isang batang masyadong maraming naranasan, masyadong maaga. At sa pakikinig sa kanya, napagtanto ng mga matatanda sa silid kung gaano pala siya katatag. Habang lumulubog ang araw sa likod ng mga bubong at tumatama ang gintong liwanag sa basag-basag na bintana, may nagbago sa loob ni Miranda. Hindi siya naroon para iligtas si Marisol. Naroon siya para buuin muli ang relasyon na matagal nang gumuho bago pa man tuluyang nawala si Marisol. Naroon siya para matuto, para muling makaugnay, hindi sa pamamagitan ng pera o kapangyarihan, kundi sa presensya.
Bago umalis ng gabing iyon, hinawakan ni Miranda ang kamay ng anak at tumingin sa kanyang mga mata. Gagawin ko ito sa tamang paraan, pangako. Ngumiti si Marisol, maliit pero totoo. Alam ko ma at susubukan ko rin. At noon may napansin si Miranda na punta ang tingin niya sa singsing sa daliri ni Marisol. May isang maliit na marka sa loob, kumislap sa liwanag. Na-curious si Miranda. Inalis niya ang sarili niyang singsing. Tiningnan niya ito ng mabuti sa ilaw ng mahina at lumang bumbilya. At nakita niya, isang ukit na sobrang liit, hindi niya kailaman napansin dati. Itinaas niya ito sa liwanag at binasa ang malalambot na letra. Walang hanggang proteksyon. Tatay, sinuri niya ang singsing ni Marisol. Parehong salita. Isang lihim na mensahe mula kay Antonio, nakatago sa mga singsing na ipinagawa niya maraming taon na ang nakalipas. Isang pangako ng kaligtasan, isang simbolo ng pamilya. At ngayon, ang mismong bagay na hindi sinasadyang muling nagdugtong sa kanila. Nang mapuno ng luha ang mga mata niya, isinuot muli ni Miranda ang singsing at tumingin sa paligid. Kay Marisol, kay Dolores, kay Danilo, ang pamilya niya wasak, sugatan pero naroon buhay. Hawak pa rin ang mga piraso na maaari pang buuin muli. At sa unang pagkakataon, matapos ang 13 taon, pinayagan ni Miranda Villanueva ang sarili niyang maniwala na hindi pa huli ang lahat. Hindi para ayusin, kundi para paghilumin, hindi sa pamamagitan ng kontrol o yaman, kundi sa pamamagitan ng pagmamahal, pasensya at katotohanan. Dahil may mga bagay na hindi nabibili, kailangan itong maranasan, damhin. Buuin ng dahan-dahan araw-araw sa effort, presensya at puso at handa na si Miranda subukan kahit ano pa ang kailangan. Ang mga unang araw, matapos ang muling pagkikita nila ay maselan, parang naglalakad ng nakapaa sa basag na salamin. Bawat hakbang kailangang maingat, bawat salita kailangang piliin. Gayunman bumabalik si Miranda sa maliit na apartment araw-araw. Hindi siya dumarating nang walang dala. May pagkain, may damit para kay Dolores, may gamot para kay Marisol. Pero mas mahalaga, dala niya ang respeto. Humihingi siya ng pahintulot bago mag-alok ng kahit ano. Iginagalang niya ang espasyo, ang takbo ng panahon at ang mga hangganang itinakda ng kanyang anak. Hanggang sa si Marisol mismo ang nagmungkahi ng isang bagay na hindi inaasahan ni Miranda, na si Dolores ay tumira muna sa kanyang lola. Ito ang pinakamahirap na desisyong ginawa ni Marisol, pero alam niya ang katotohanan. Mas karapat dapat si Dolores kaysa sa maliit at mamasamasang apartment. Mas karapat dapat siya kaysa sa walang katapusang paghihirap. Mas karapat dapat siya kaysa araw-araw makita ang kanyang ina na nabubuhay sa pagod at kawalang katiyakan. Ang umagang inilipat nila si Dolores sa mansion ni Miranda ay puno ng emosyon. Mahigpit na niyakap ni Marisol ang anak ng matagal, pabulong na nangangako ng pagmamahal, ng pagbisita, ng laging magkasama kahit hindi sa iisang bubong. Umiyak si Dolores pero may pag-asa rin sa kanyang mga mata. Bata pa rin siya at ang mga bata nangangarap ng ginhawa, mainit na pagkain, malambot na kama at kaligtasan. Tiniyak ni Miranda kay Marisol na bukas palagi ang pintuan niya, na may espasyo rin para sa kanya, na pamilya sila, pero marahang tumanggi si Marisol, hindi pa. Kailangan pa niya ng oras para iproseso ang lahat, para gumaling, para buuin muli ang sarili bago harapin ang mundong minsang lumunod sa kanya. Ang bahay ni Miranda ay nasa loob ng isang pribadong subdivision sa hilagang bahagi ng Madrid, napapalibutan ng maayos na hardin at may mga security gate. Isang mundong malayo sa kinalakihan ni Dolores. Nang pumasok ang bata sa harapang pinto, bigla siyang napahinto. Pagkamangha, takot, pagkalito, dumaan sa mukha niya ang lahat. Ang laki ng lahat, ang tahimik, ang
ibang-iba. Ang kwartong inihanda ni Miranda ay mas malaki pa kaysa sa apartment na pinagsaluhan ni Dolores at ng kanyang ina. May malaking kama na may malalambot na kumot, may buong aparador na puno ng malinis na damit, may mga libro at laruan, at may mesa na kahoy katabi ng bintana kung saan tanaw ang hardin. Ito ang pangarap ng kahit sinong bata. Pero nung gabing yon, hindi makatulog si Dolores. Hindi siya sanay sa malambot na kama o sa sobrang katahimikan. Namimiss niya ang nanay niya, pakiramdam niya naliligaw siya. Bandang 3:00 ng madaling araw, nakita ni Miranda si Dolores na nakakulupot sa sahig sa tabi ng kama, tahimik na umiiyak. Walang sinabi si Miranda. Umupo lang siya sa tabi at niyakap ang bata. Kumapit si Dolores sa kanya na parang isang batang nalunod sa bagyo, kumakapit sa isang piraso ng kahoy para mabuhay. Nagtagal sila roon hanggang sa tuluyan nang makatulog ang bata. At may isa pang bagay na napagtanto si Miranda, isang bagay na hindi niya kailanman kinailangan dati. Pasensya, hindi agad nakapag-adjust si Dolores. May mga bangungot siya. Nagigising siyang tinatawag ang kanyang nanay. May ilang pagkain siyang tinatanggihan. Nagtatago siya kapag masyadong maraming tao sa paligid. Ang trauma hindi nawawala dahil lang may ginhawa. Kumuha si Miranda ng tulong. Si Dr. Carmen, isang maunawaing child psychologist na nagsimulang makipagtrabaho kay Dolores. Sa bawat session, hindi lang sugat ang lumitaw, kundi lakas. Matalino si Dolores, mapagmasid. Napapansin niya ang mga bagay na hindi napapansin ng iba at dahan-dahan maingat nagsimula siyang magbukas. Pero habang lumalalim ang ugnayan ni Miranda kay Dolores, nagsimulang mabasag ang relasyon niya kay Danilo. Pakiramdam niya nakalimutan siya, hindi napapansin, na naitulak siya sa gilid. Ang kumpanya na dati mundo nilang mag-ina ay ngayon nasa balikat na lang niya. Isang gabi sa tahimik na hapunan, hindi na niya napigilan. Parang 2 beses kitang nawala, Mom, mapait niyang sabi. Nung nawala si Marisol at nilubog mo ang sarili mo sa trabaho, ngayon na bumalik siya parang wala na akong halaga, parang hindi na ako umiiral. Nabigla si Miranda. Hindi niya napagtantong ganun na pala kalalim ang pakiramdam ni Danilo na invisible siya. Sinubukan niyang magpaliwanag, na sinusubukan lang niyang bumawi sa nawalang oras, na sinusubukan lang niyang tumulong, pero pinutol siya ni Danilo. At yung oras na nawala sa akin, kapatid ko rin siya, naghihirap din ako, pero walang nagtanong sa akin kung ano ang naramdaman ko. Tumagos ang katotohanan. Dahil muli na naman ang paraan ni Miranda para ayusin ang lahat ay may naiwan na naman sa likod. Nang gabing iyon, habang tahimik na ang buong bahay, mag-isa si Miranda sa sala, nakatingin sa refleksyon niya sa salamin. At ngayon, malinaw na. Uulitin na naman niya ang parehong pagkakamali. Sinusubukan niyang i-manage ang pagmamahal parang negosyo. Sinusubukan niyang ayusin ang mga tao gamit ang mga kasangkapang para sa numero at deal. Kinabukasan, pumunta siya sa apartment ni Danilo. At sa pagkakataong ito, handa na siya. Hindi dala ang mga sagot, kundi ang pakikinig. May bukas na puso dahil ngayon, sa wakas, naintindihan ni Miranda kung ano talaga ang ibig sabihin ng tunay na pamilya. Hindi ito pag-aayos, ito ay pagdamay, pagdama at pagpunta. Kahit mahirap, humingi ng tawad si Miranda. Hindi siya nagbigay ng dahilan, hindi nang interrupt. Nakinig lang siya habang ibinubuhos ni Danilo ang mga taong sakit na matagal niyang ikinulong sa sarili. Iyon ang unang tunay na pag-uusap nila tungkol sa epekto ng pagkawala ni Marisol sa kanilang dalawa. Kung paano nito winasak ang pamilya nila, kung paano nila bit-bit ang sakit sa magkaibang paraan, at kung paano wala sa kanilang tunay na gumaling. Ibinunyag ni Danilo ang bagay na hindi niya kailanman naglakas loob sabihin noon. Sa loob ng maraming taon, naramdaman niya ang matinding pressure na maging perpekto para punan ng puwang na iniwan ni Marisol.
Pinahirapan niya ang sarili, ibinaon ang buong buhay sa negosyo, hindi dahil sa ambisyon, kundi dahil iyon lang ang alam niyang paraan para makaugnay kay Miranda. Hindi niya kailanman pinayagan ng sarili na sundin ang sariling mga pangarap. Hindi siya naglaan ng oras para tunay na mabuhay. Palagi siyang natatakot na kapag nabigo niya ang ina niya, mawawala rin ito sa kanya. Nabasag ang puso ni Miranda, nabigo niya si Marisol dahil hindi siya naroon noong pinakakailangan siya. At nabigo rin niya si Danilo dahil hinubog niya ito para maging salamin ng sarili niya, mga pangarap niya, drive niya at pangangailangan niyang laging may kontrol nang hindi niya nakikita ang anak sa likod ng mga inaasahan. Hindi ko alam kung paano maging mabuting ina, amin ni Miranda, halos hindi matatag ang boses. Buong buhay ko, negosyo ang binuo ko, mga laban ang pinanalo ko, pero pagdating sa pagiging ina, pumalpak ako. Inabot ni Danilo ang kamay niya at hinawakan ito. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, hinayaan niyang bumagsak ang mga depensa niya. Kung ganon, sabay nating alamin, hindi pa huli. Nagbago ang lahat dahil sa pag-uusap na yon. Nagsimula silang magkita linggo-linggo, walang negosyo, walang agenda, oras lang para mag-usap. Tungkol sa mga alaala, tungkol sa takot, tungkol sa kung ano ang kailangan nilang dalawa para sa susunod na kabanata ng buhay. Noong una, awkward, parang hindi natural, pero dahan-dahan muling nabuo ang tulay na matagal ng sira. Habang nangyayari iyon, si Marisol naman ay nagsimulang buuin ulit ang buhay niya, hakbang-hakbang. Nag-alok si Miranda ng tulong, pera, koneksyon, kahit ano. Pero ang tinanggap lang ni Marisol ay ang mga pinakakailangan. Isang maliit pero ligtas na apartment sa mas maayos na lugar. Tulong para maibalik ang legal documents niya, medical na suporta para sa mga problemang pangkalusugan na matagal niyang napabayaan. Tinanggihan niya ang anumang sobra pa roon. Kailangan kong gawin ang ilan dito ng mag-isa, sabi niya kay Miranda sa isa nilang pagbisita. Hindi dahil hindi kita pinagkakatiwalaan, kundi dahil kailangan kong matutong pagkatiwalaan ang sarili ko ulit. At si Miranda, kahit bawat instinct niya ay gustong sumugod at ayusin ang lahat, natutunan niyang igalang iyon. Napagtanto niyang minsan, ang pagmamahal ay nangangahulugang pagpipigil. Hayaan ng isang tao na lumago kahit mahirap panoorin. Nagsimulang pumasok si Dolores sa isang private school malapit sa bahay ni Miranda. Hindi ito madali, nahuhuli siya sa pag-aaral. Ang mga kaklase niya ay galing sa yaman at pribilehiyo. Siya galing sa lansangan. Kita ang pagkakaibang iyon sa kanyang damit, pananalita, kilos. May ilang bata na malupit, tinukso siya, inilayo, pinagtawanan. Isang araw, umuwi siyang namamaga ang mata, sinabing ayaw na niyang bumalik pa sa eskwela. Unang reaksyon ni Miranda, ayusin ito, tawagan ang school, harapin ang mga magulang, gamitin ang impluensya niya para protektahan ang apo. Pero pinigilan siya ni Danilo. Hayaan mo siyang matutong harapin ang mga bagay. Suportahan mo siya, huwag mo siyang gawing palaging protektado. Kung tayo ang sasalo sa lahat para sa kanya, hindi siya matututo kung paano tumayo mag-isa. Matinding tumama ang mga salita. Iyon mismo ang naging pagkakamali niya kay Marisol. Kontrol imbes na gabay. Kaya ibang landas ang pinili niya. Umupo siya kasama si Dolores. Nakinig, hinawakan ng kamay niya. Tinulungan siyang mag-isip kung paano haharapin ang sitwasyon. Nagpasya si Dolores, nakausapin ang guru niya. Magkasama silang nakipagtulungan sa school para gumawa ng mga programa tungkol sa empathy, diversity at inclusion. Hindi nito agad naayos ang lahat, pero unti-unti may mga batang nagsimulang makita si Dolores ng iba, hindi bilang taong dapat kaawaan o pagtawanan, kundi bilang isang batang matapang, isang batang kahanga-hanga. Madalas dalawin ni Dolores si Marisol. Palaging inaalok ni Miranda ang driver, pero minsan pinipili ng bata na sumakay ng bus. Sabi niya, nakakatulong daw yon para hindi niya makalimutan kung saan siya nanggaling. Gusto niyang manatiling grounded,
Matalino siya lampas sa edad niya. Ang pagbisita ay naging isang mahalagang ritual. Ina at anak na muling nagkakapit, nag-uusap, nagtatawanan, nagbabahagi ng homework at kwento. At si Dolores, nang hindi niya namamalayan, naging tulay sa pagitan ng dalawang babae. Kinukwentuhan niya si Miranda tungkol kay Marisol. Kinukwentuhan naman niya si Marisol tungkol sa mansion. Bit-bit niya ang mga piraso ng dalawang mundo at unti-unting pinagdudugtong ang mga ito. Hanggang sa isang araw, may iminungkahi si Dolores. Isang family dinner. Lahat silang apat, si Marisol, si Miranda, si Danilo at si Dolores, magkasama. Sa unang pagkakataon matapos ang 13 taon, mas kinakabahan si Miranda kaysa sa kahit anong board meeting. Ayaw niyang sumobra. Gusto niyang maramdaman ni Marisol na welcome siya, hindi nabibigatan. Naghanda siya ng simpleng pagkain. Nagbihis ng casual, sinabihan ng staff na maging discreet. Nang dumating si Marisol noong gabing iyon, suot ang simpleng damit na tinulungan siyang piliin ni Dolores, na puno ang dibdib ni Miranda. Mukhang malusog ang anak niya. Buhay! May liwanag na ulit sa mga mata, gumagaling na siya. Nagsimula ang hapunan nang may tensyon, ramdam ng bawat isa kung gaano kaselan ang sandaling ito. Pero si Dolores ang nagbukas ng lahat. Nagbahagi siya ng nakakatawang kwento mula sa school. Ginaya niya ang boses at kilos ng mga teacher niya. Napatawa niya ang lahat. Natunaw ang yelo, naging magaan ang usapan. Nagtawanan si Danilo at Marisol tungkol sa mga alaala noong bata pa sila. Nagkwento si Miranda tungkol sa mga panahong maliliit pa sila, noong panahon bago dumating ang katahimikan. Sa loob ng ilang oras, hindi sila pamilyang wasak. Pamilya silang nasa iisang mesa, magkasama, hindi perpekto pero gumagaling at naroon. Nang matapos ang gabi, tumayo si Marisol para umalis. Hinawakan niya ang kamay ni Miranda at tumingin sa kanyang mga mata. Salamat ma, dahil hindi mo ako sinukuan. Nangilid ang luha sa mata ni Miranda pero ngumiti siya. Hinding-hindi ko gagawin iyon. Anak kita at lagi kang magiging anak ko. Nagyakap sila, hindi na sa lungkot kundi sa pag-asa. Hindi na iyon paalam. Simula iyon ng bago. Pagkaalis ni Marisol, nakita ni Miranda si Danilo at Dolores sa sala, magaan na nag-uusap. Umupo siya sa tabi nila sa couch. Walang masyadong salitaan, hindi na nila kailangan. Ang katahimikan ay puno ng kapayapaan. Bago matulog ng gabing iyon, inalis ni Miranda ang singsing sa kanyang daliri. Hinawakan niya ito sa ilalim ng ilaw, sinusuri ang maliit na ukit sa loob. Walang hanggang proteksyon. Tatay, ang munting singsing na iyon ay dumaan na sa napakaraming bagay. Isang simbolo ng pagkakaisa, ng pagmamahal, ng pagkawala. At ngayon, nang muling pagkikita na naisip niya si Antonio, marahil ay nakangiti kung nasaan man siya. Ang pamilya niya sa wakas muling buo. Ang apo niyang ligtas. Ang mga anak niyang muling natututo magbalikan. Muling isinuot ni Miranda ang singsing na may marahang ngiti. May marami pang kailangang ayusin, may mga sugat pang kailangang paghilumin, may mga usapan pang kailangang harapin, pero ngayon may bagay siyang matagal nang hindi naramdaman, katiyakan. Tama ang direksyong tinatahak nila at sa pagkakataong ito, lalakarin niya ito hindi gamit ang kapangyarihan o kontrol, kundi gamit ang presensya, pagpapakumbaba, pagmamahal. Lumipas ang kalahating taon, hindi naging perpekto pero totoo. May mga setback pero may mga tagumpay rin. May mga sandaling mabigat at may mga sandaling masaya. Pero unti-unting nakahanap ng bagong ritmo ang buhay nila. Nagbago si Dolores, hindi lang sa katawan, bagamat mas malusog at mas malakas siya, may kislap sa kanyang mga mata, kundi sa loob. Ang batang takot na dati pumasok sa isang mamahaling restaurant ay naging mas matapang, mas mausisa, mas kumpiyansa. Bitbit pa rin niya ang nakaraan. May mga bangungot pa rin paminsan-minsan. May mga araw na mas mahirap kaysa iba. Pero ngayon may mga salita na siya. May mga taong nandyan. May pagmamahal. At yun ang nagbago ng lahat. Ang eskwelahan ay naging lugar na hindi na lang basta nabubuhay si Dolores. Namamayagpag na siya.
Matapos ang ilang buwang tutorial, pagpupursige at paggabay, unti-unti na niyang nahahabol ang mga kaklase niya. Pero higit pa roon, may natuklasan siyang mas mahalaga, ang sarili niyang talento. May likas siyang galing sa pagguhit. Naging boses niya ang sining, labasan ng damdamin, saya at pag-asa. Oras-oras siyang nag-i-sketch, bumubuo ng mga kwento gamit ang linya at kulay. Mabilis napansin ng guru niyang si Mrs. Mercedes ang ningas sa kanya. Hinikayat niya si Dolores, binigyan ng extra attention at iminungkahi pa na ipaskil ang mga drawing niya sa hallway ng paaralan. Isang lugar na karaniwang para lang sa mga top students. Sa bahay, ginawang munting art studio ni Dolores ang isang sulok ng malaking kwarto niya. Mga pintura, brush, colored pencils, at mga papel na iba-iba ang tekstura at kulay, kalat-kalat sa isang wooden table na ipinagawa ni Miranda para lang sa kanya. At doon, sa tahimik na espasyong iyon, gumagawa si Dolores ng sarili niyang mga mundo. Ginuguhit niya ang mga alaala kasama ang nanay niya. Ginuguhit niya ang muling pagkikita nila. Ginuguhit niya ang mga hinaharap na iniisip niya puno ng pag-asa. Isang umaga habang nag-aalmusal, may inanunsyo siya. Gusto kong gumawa ng espesyal para kay Mom. Surprise! Gumagawa ako ng drawing book, isang kwento tungkol sa atin. Mula noong magkahiwalay tayo hanggang sa natagpuan natin ang isa't isa, ibibigay ko sa kanya sa birthday niya. Napuno ng emosyon ang mga mata ni Miranda. Ang batang ito na sobra-sobra ang pinagdaanan, wala man lang galit, walang sama ng loob, pagmamahal lang. Hindi kailanman sinisi ni Dolores ang nanay niya sa nakaraan. Minahal lang niya ito, may matinding katapatan at hindi matitinag na tiwala. Samantala, unti-unti ring binubuo muli ni Marisol ang mundo niya. Nakahanap siya ng trabaho, part-time sa isang maliit na bookstore sa kanilang lugar. Maliit ang sahod, mahaba ang oras at nakakapagod ang trabaho. Pero kanya iyon, pinaghirapan niya, pag-aari niya, at tuwing gabi umuuwi siya na may dalang pagmamalaki, isang pakiramdam na walang perang makakapantay. Paminsan-minsan, binibisita ni Miranda ang tindahan, tahimik lang palagi. Bumibili siya ng mga librong baka hindi niya mabasa para lang may dahilan siyang makita si Marisol sa sarili nitong mundo, nagtatrabaho, nabubuhay, lumalakas. Sa maiikling sandaling iyon, hindi lang anak ang nakikita ni Miranda. Nakikita niya ang isang babaeng matatag, isang survivor, isang taong hinahangaan niya. Maselan pa rin ang relasyon nila. May mga paksang iniiwasan, may mga lumang sugat na hindi pa tuluyang gumagaling. Pero ngayon, tapat na silang nag-uusap. Kapag mabigat, sinasabi nila. Kapag kailangan ng espasyo, humihingi sila. Dahan-dahan nilang natututunang maging mag-ina ulit, hindi dahil obligasyon, kundi dahil sa respeto sa isa't isa. Nagbabago rin si Danilo. Sa mas maraming responsibilidad sa negosyo, napatunayan niyang kaya niya, matalino, nakatutok, mahusay. Pero may nagsimulang gumalaw sa loob niya. Nagsimula siyang magtanong sa sarili, negosyo ba talaga ang landas niya? Isang gabi sa isa sa mga bagong lingguhang family dinner nila, tradisyon na unti-unti nilang minamahal, bigla siyang may inanunsyo. Matagal ko na pong iniisip, gusto kong mag-aral ng psychology. Halos mahulog ang tinidor ni Miranda. Si Danilo ang tagapagmana dapat, ang inaasahang magmamana ng imperyo. Psychology? Bakit? Tanong niya, gulat na gulat. Huminga ng malalim si Danilo. Dahil sa lahat ng pinagdaanan natin, ipinakita nito kung gaano tayo kaunti ang naiintindihan tungkol sa emotional pain. Gusto kong tumulong sa mga taong katulad natin, pamilya, mga bata, mga taong nasasaktan. Gusto kong gumawa ng makabuluhan. Tumahimik ang buong mesa. Sumigaw ang lumang instincts ni Miranda na tumutol, banggitin ang legacy, succession, logic. Pero tumingin siya sa paligid. Kalma si Marisol. Tahimik si Dolores, nagdodrawing pero nakikinig. At si Dolores ang unang nagsalita.
Ang galing nun, Uncle Danilo. Ang dami mong matutulungan. Ngumiti si Marisol at tumango. Proud ako sa'yo. Sundin mo ang puso mo. Tiningnan ni Miranda silang lahat. Ang anak niyang lalaki pumipili ng bagong direksyon. Ang anak niyang babae muling binibigyang kahulugan ang buhay niya. Ang apo niyang babae, ginagabayan silang lahat, may karunungang mas matanda pa sa edad niya. Inabot ni Miranda ang kamay ni Danilo. Kung iyon ang gusto mo, suportado kita. Maghahanap tayo ng ibang hahawak sa kumpanya. Mas mahalaga na masaya ka. Napuno ng luha ang mga mata ni Danilo. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang malaya siyang maging siya nang walang takot na mabibigo ang ina niya. Sa mga sumunod na linggo, nagsimulang magbago ulit ang lahat. Ngayon, sinasadya na. Nag-enroll si Danilo sa University Prep Course. Umatras siya sa kumpanya. Si Miranda, nag-promote ng mga pinagkakatiwalaang staff, nag-delegate at muling inayos ang sistema. At nakakagulat, lalo pang umunlad ang kumpanya. Napagtanto niya, hindi niya kailangang kontrolin ang bawat detalye at yun ang nagpalaya sa kanya. Nagkaroon siya ng mas maraming oras kay Dolores, nagdodrawing sa sahig kasama niya, nagdiriwang ng maliliit na tagumpay sa school, hinihikayat ang pangarap niyang maging artist. Mas maraming oras kay Marisol, mahahabang tanghalian, bigla ang pagbisita, pamimili ng bagong furniture para sa apartment. Mas maraming oras kay Danilo, nakikinig habang masigla niyang ikinukwento ang tungkol kina Freud, trauma theory at emotional resilience na may liwanag sa mata na hindi pa niya nakikita noon. Pero hindi lahat ng araw ay madali. May mga araw na mabigat, namimiss ni Dolores ang dati niyang buhay. Nakakaramdam ng guilt si Marisol na hindi niya mabigay sa anak ang ginhawang na ibibigay ni Miranda. Minsan nagdududa si Danilo sa sarili niya. Si Miranda, kahit lumalaki na ang pagbabago niya, nahihirapan pa ring balansehin ang lahat hanggang sa dumating ang sandaling yumanig sa kanilang lahat. Sa school, may kaklaseng nagsabi ng masakit na failure si Marisol. Na iniwan niya si Dolores, na kung hindi raw dahil mayamang lola si Dolores, wala raw siyang kahit ano at hindi raw mahalaga ang nanay niya. Napuno si Dolores. Sumagot siya, nagtataas ng boses, nagkasagutan, tinulak niya ang bata. Hindi naman malala pero sapat para tawagan si Miranda ng school. Sa biyahe pa uwi, tahimik si Dolores, basang-basa ang pisngi sa luha. Pagdating nila sa bahay, umupo sila sa hardin, doon tuluyang bumigay si Dolores. Sabi niya walang kwenta daw si Mama na iniwan niya ako. Pero hindi, Grandma, hindi niya ako iniwan. Siya ang pinakamatapang na taong kilala ko. Isinuko niya ang lahat para sa akin. Tapos nagsasalita ang mga tao na parang alam nila, niyakap siya ni Miranda. Dahil naiintindihan niya, dati siya mismo naniwala rin sa ganitong kasinungalingan. Ngayon lang niya lubusang nakita kung gaano kalaki ang sakripisyong ginawa ni Marisol. Nang kumalma si Dolores, hinawakan ni Miranda ang dalawang kamay niya. Hero ang mama mo. Tama ka na ipagtanggol mo siya. Pero huwag kang lalaban gamit ang kamao. Lumaban ka gamit ang katotohanan. Ikwento mo ang kwento mo. At ang mga ayaw makinig, iwan mo sila. Dahan-dahang tumango si Dolores, pula pa rin ang mga mata. Tapos may bigla siyang tanong, hindi inaasahan. Grandma, ang dami mong pera, di ba? Napakurap si Miranda na gulat. Marami. Kung ganoon, bakit hindi mo gamitin para tulungan ng mga batang tulad ko? Yung mga nasa labas pa rin, nilalamig, natatakot, nagugutom, tumama iyon ng malalim. Ibinuho ni Miranda ang lahat para gumaling ang sarili niyang pamilya. Pero paano naman ang iba pang mga Dolores na naghihintay pa rin ng pagkakataon? Nang gabing iyon, hindi nakatulog si Miranda. Umupo siya sa desk niya, nag-research, nagbasa, nag-isip. Pagsapit ng umaga, may plano na siya. Tinawagan niya sina Danilo at Marisol. Gusto kong magtatag ng foundation para sa mga batang nasa vulnerable situations. Hindi lang pagkain at tirahan, kundi buong suporta, edukasyon, therapy, job training para sa mga pamilya. Isang pangalawang pagkakataon.
Nagulat si Marisol. Pero bakit ngayon? Ngumiti si Miranda, nangingilid ang luha. Dahil pinaalala ni Dolores sa akin na walang saysay ang yaman kung hindi ibinabahagi. Tinuruan niya ako na ang sakit pwedeng maging layunin. Sumabat si Danilo, masigla. Makatutulong ako, kaya kong mag-design ng emotional support programs. Nagatubili si Marisol, pero saka nagsalita. Gusto kong makatrabaho ang mga bata. Alam ko kung ano ang pakiramdam. Gusto kong nandoon ako para sa kanila. Napuno si Miranda ng pasasalamat. Ang pamilyang wasak noon ay naging team ngayon, may misyon. Isinilang ang Dolores Foundation, ipinangalan sa batang nagbago ng lahat. Nag-invest si Miranda ng malalim, hindi lang pera kundi oras. Si Marisol ang nanguna sa outreach programs. Si Danilo ang nagdisenyo ng trauma-informed care. Si Dolores ang naging puso ng proyekto. Ang mga drawing niya ang ginamit sa mga materyales. Ang kwento niya ang nagbibigay inspirasyon sa donors. At ang presensya niya ang humihipo sa damdamin ng mga tao. Hindi na siya simpleng survivor. Isa na siyang creator. Isang boses. Isang puwersa. Tapos dumating ang birthday ni Marisol. Natapos ni Dolores ang drawing album, pahina-pahina ng kulay at pagmamahal, ikinukuwento ang paglalakbay nila mula sa sakit hanggang muling pagkikita. Sa birthday dinner, binuksan ni Marisol ang libro. Isa-isa niyang tiningnan ang bawat pahina, ang paghihiwalay nila, ang mga mahihirap na araw, ang sandaling muli silang nagtagpo. Ang bagong buhay nila, bumuhos ang luha sa mukha niya. Hinila niya ang anak palapit, walang salita, pagmamahal lang. Kwento nila iyon, nakapaloob sa kulay at papel. Isang paglalakbay mula lungkot patungong saya, mula paghihiwalay patungong muling pagkikita, mula sugat patungong paghilom. Lahat iyon nabuhay sa puso at mga mata ng isang batang hindi kailanman tumigil magmahal. Habang pinapanood ni Miranda sina Marisol at Dolores na mahigpit na magkayakap, banayad na umiiyak habang binabasa ang mga pahina ng drawing album, may malalim siyang naunawaan. Hindi sila bumalik sa nakaraan, hindi na nila kaya, masyado ng maraming nagbago, pero nakabuo sila ng bago. Mas matibay, isang ugnayang hinubog ng katotohanan, respeto at tunay, walang kondisyon na pagmamahal. At habang magkakasama sila sa loob ng mansyon na dati para kay Miranda lang, pero ngayon ay parang tahanan na nilang lahat, isang tahimik na isip ang dumaan sa kanya. Nagawa na ng singsing sa daliri niya ang tungkulin nito. Muli nitong pinagdugtong ang pamilyang matagal nang nagkawatak-watak. Ngayon, nasa kanila na kung paano ito pahahalagahan. Kung paano igagalang ang pangalawang pagkakataong ibinigay ng buhay. At sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, walang kahit anong duda si Miranda, kakayanin nila. 2 buong taon na ang lumipas mula noong kakaibang hapon sa restaurant. Mga taong nagdala ng paglago, pagkakamali, paghilom at pagmamahal. Umunlad ang Dolores Foundation. Ang nagsimula bilang personal na misyon ay naging isa na sa pinakakagalang-galang na organisasyon sa Madrid para sa pagtulong sa mga bata at pamilyang nangangailangan. Ang punong tanggapan nito ay nasa isang inayos at nirenovate na gusali sa gitna ng lungsod. Dinisenyo para maging mainit, bukas at madaling puntahan ng mga taong pinakakailangan nito. Ilang hapon bawat linggo, naroon si Miranda. Hindi lang para sa meetings. Nililibot niya ang mga pasilyo, nakikipag-usap siya sa mga bata, umupo siya katabi ng mga magulang. Nakikinig siya. Bawat mukha ay nagpapaalala sa kanya ng kwento ni Dolores. At ang alaala na iyon ang nagbibigay sa kanya ng lakas kahit sa pinakamabibigat na araw. Si Marisol ang naging puso ng foundation. Siya ang nagko-coordinate ng family services, namamahala sa follow-ups at bumubuo ng mga programang sumusuporta sa pangmatagalang pagbangon. Ang karanasan niya ang nagbigay sa kanya ng natatanging lakas.
Hindi siya nagsasalita ng teorya, nagsasalita siya mula sa katotohanan. Ang mga inang dumarating na pagod at takot, hindi nakikita ang isang estranghera sa likod ng mesa. Nakikita nila ang isang babaeng dumaan sa apoy at mas lalong tumatag. Isang hapon, habang inaayos ni Miranda ang mga papeles sa opisina niya, biglang pumasok si Marisol nang walang paalam. Ginagawa lang niya iyon kapag may mahalaga. May kakaiba sa kanya, isang liwanag na hindi pa nakikita ni Miranda sa loob ng maraming taon. Ma, may kailangan akong sabihin sa'yo. Isinantabi ni Miranda ang lahat. Ramdam niya, may bigat ito. Umupo si Marisol at ngumiti ng marahan, kumikislap ang mga mata. May nakilala ako, parang lumaktaw ang tibok ng puso ni Miranda. Sa lahat ng panahong ito, hindi kailanman nagsalita si Marisol tungkol sa pag-ibig. Malalim ang mga peklat ng nakaraan. Ang pangalan niya Roberto, pagpapatuloy ni Marisol. Guru siya sa literature. Nagkakilala kami sa bookstore. Lagi siyang dumadaan at nagkukwento tungkol sa mga libro, mga author. Nagsimula lang sa pagkakaibigan pero ngayon higit pa. May lambot sa boses niya at pag-asa. Nasabi mo ba sa kanya ang lahat? Maingat na tanong ni Miranda. Tumango si Marisol. Lahat. Ang nakaraan. Si Dolores. Ang kwento natin. At hindi siya humusga. Sinabi niya, hindi ako tinutukoy ng nakaraan na matapang daw ako. Nangilid ang luha sa mata ni Miranda. Natuto ulit magmahal ang anak niya, matutong magtiwala, magbukas ng puso. Gusto ko siyang makilala, sabi ni Miranda. Gusto ka rin niyang makilala, ngumiti si Marisol. At si Dolores, alam niya kung gaano siya kahalaga sa akin. Noong gabing iyon, sa kanilang tradisyonal na family dinner, ibinahagi ni Marisol ang balita. Nagliwanag ang mukha ni Dolores. Sunod-sunod ang tanong niya kung mahilig bang mag-drawing si Roberto, ano ang paborito niyang libro, anong kulay ng medyas ang suot niya. Nyakap ni Danilo ang kapatid, tunay na masaya para sa kanya. At si Miranda nakinig lang, walang kontrol, walang pressure. Presensya lang. Lumalago ang pamilya nila, hindi lang sa dami kundi sa lalim, sa koneksyon. At ngayon, buo na ang loob ni Miranda na naroon siya para sa lahat. Papalapit ang 15 kaarawan ni Dolores. Kayang-kaya sana ni Miranda magpabonggang party. Pero imbes kahulugan ang pinili niya, isang selebrasyong may puso. Gaganapin nila ito sa foundation, kasama ang pamilya, kaibigan at ang mga batang tinutulungan ng organisasyon. Hindi lang ito selebrasyon para kay Dolores, kundi para sa bawat batang muling nakahanap ng pag-asa. Si Dolores mismo ang tumulong sa pagplano. Pinili niya ang tema, sining at pagbabagong buhay. Gusto niyang gawing parang gallery ang mga pader ng foundation na may mga artwork, hindi lang niya, kundi ng iba pang bata rin. Parang sinasabi niya, kasama tayong lahat sa kwentong ito. Si Danilo na nasa 2 taon na sa psychology at nag-i-intern sa foundation, tumulong mag-ayos ng mga aktibidad. Mga art corners, storytelling spaces at cooperative games, nahanap na niya ang layunin niya at nahanap din niya ang pag-ibig kasama si Penelope, kapwa estudyante na ngayon ay parang parte na ng pamilya. Gabi bago ang party, nasa bahay si Miranda, tinatapos ang mga huling gawain nang tumunog ang telepono niya. Unknown number. Nagatubili siya pero sinagot din. Hello? Boses ng isang lalaki, malumanay, medyo kinakabahan. Mrs. Miranda Villanueva, ako po si Roberto Ferrer, boyfriend ni Marisol. Ibinigay niya po ang number ninyo. Napangiti si Miranda, inaasahan niyang makikilala niya ito. Pero hindi sa ganitong paraan. Hello Roberto, may narinig na ako tungkol sa'yo. May sandaling katahimikan, tapos huminga siya ng malalim. Alam kong biglaan pero gusto kong gawin ito ng tama. Mahal ko si Marisol, gusto ko siyang hingin sa kasal. Pero gusto kong humingi muna ng basbas ninyo. Ang dami na niyang pinagdaanan at alam kong napakahalaga ng pamilya para sa kanya.
Hindi ko kayang magtanong sa kanya nang hindi muna ako nakikipag-usap sa inyo. Napuno ng luha ang mata ni Miranda. Ang lalaking ito na hindi pa niya nakikita, nagpapakita na agad ng respeto at sinseridad na tumagos sa puso niya. Roberto, hindi mo na kailangang tawagin akong Mrs. Ato, may basbas mo ako. Ang sinumang nagpapangiti sa anak ko gaya ng ngiti niya sa iyo, may basbas ko buo. Narinig niya ang maluwag na paghinga ni Roberto, tila gumaan. Salamat, bukas ko po siya tatanungin sa party. Sabi niya perfect moment daw. Ngumiti si Miranda. Perfect nga. Dumating ang kaarawan ni Dolores sa ilalim ng malinaw at maliwanag na langit. Ang foundation ay naging pista ng kulay, buhay at paghilom. Mga pintura sa pader, tawa ng mga bata, mga pamilyang muling nagkakasama at sa gitna ng lahat, si Dolores, hindi na ang tahimik at takot na bata, kundi isang nagliliwanag na dalagita. Isang batang ginawang layunin ang sakit. Isang batang nagtayo ng tulay gamit ang krayola at tapang. Isang batang nagturo sa buong pamilya kung paano magmahal ulit. At nang nasa rurok na ang selebrasyon, lumapit si Roberto. Sa harap ng lahat, hinawakan niya ang kamay ni Marisol. Lumuhod siya, nagtanong. At sa gitna ng luha, sinabi ni Marisol ang oo. Sumabog ang hiyawan at palakpakan. Niyakap ni Miranda silang dalawa, umaapaw ang puso. At sa sandaling iyon, napalibutan ng mga bata at tawanan sa gusaling dati pangarap lang. Naintindihan ni Miranda, ganito pala ang paghilom, hindi perpekto, kundi presensya, hindi kayamanan, kundi kahulugan. At ang pag-ibig, malalim, hindi perpekto, pero tumatagal ang sentro ng lahat. Puno ng buhay ang foundation. Sumasayaw ng marahan sa hangin ng makukulay na lobo. Nakabitin sa mga pader ang mga poster na ginawa ng mga bata. Ipinagmamalaking nakadisplay. Umaapaw ang mga mesa sa pagkain. May banayad na musikang lumulutang sa buong lugar. Pero ang pinakakapansin-pansin sa lahat ay ang sining. Puno ang mga pader ng mga guhit, pintura at collage, bawat isa'y isang kwento. Kwento ng sakit, ng pag-asa, ng pagbangon, ng mga pangarap. Maagang nagising si Dolores ng umagang yon puno ng pananabik. Suot niya ang light blue na dress na siya mismo ang pumili. Simple pero nagniningning. Pagbaba niya para mag-almusal, nandoon na ang pamilya niya naghihintay. Si Miranda, si Marisol, si Danilo at si Roberto na ngayon ay ganap ng bahagi ng buhay nila. Naroon para sa pagdiriwang sa umaga. Matangkad si Roberto, may salamin at may mabait na ngiti. May init at talinong nakikita sa mga mata niya, isang presensyang agad nagpapagaan ng loob. Binati niya si Miranda ng may respeto, hindi takot o formalidad, kundi tunay na kabaitan. Nang humarap siya kay Dolores, yumuko siya para mapantay ang kanilang taas. Ang dami kong narinig na magagandang bagay tungkol sa iyo, mahina niyang sabi. Napangiti si Dolores. Alam niya kung kailan totoo ang tao at totoo si Roberto. Nagustuhan niya ito agad. Nagsimula ang birthday party bandang hapon. Napuno ng tawa ang bawat sulok. Tumatakbo ang mga bata sa mga pasilyo ng foundation, tawanan, laro, habulan. Marami sa kanila ay mula sa mga pamilyang tinutulungan ng foundation. Mga batang kilala ang hirap, mga batang alam ang ibig sabihin ng magkukulang. Kaya ang makita silang masaya, malaya at kasali, iyon ang pangarap ni Miranda na nagkatotoo. Nandoon ang pamilya, mga kaibigan, staff ng foundation at pati ilang business leaders. Dumalo ang mga guro ni Dolores, mga volunteer, mga lokal na sumusuporta. Bihira ang ganitong klase ng selebrasyon, yung binubura ang antas at estado sa lipunan. Yung parang nagsasabing, may lugar ka rito, mahalaga ka. Eksakto iyon sa pangarap ni Dolores. Habang unti-unting lumulubog ang araw at dumating na ang oras ng cake, nagtipon ang lahat. Ang cake ay isang obra, literal.
Ipinagawa ito ni Miranda, custom na may disenyo ng mga paboritong drawing ni Dolores. Pumikit si Dolores, humiling at hinipan ng mga kandila. Napapalibutan ng pagmamahal. Mainit at totoo ang palakpakan, pero ang pinakamalaking sandali, hindi pa yon. Lumapit si Miranda at humiling ng katahimikan. Inanyayahan niya si Dolores sa gitna ng silid, puno ng emosyon ng boses niya. Dolores, mula nung pumasok ka sa restaurant na iyon, binago mo ang buhay naming lahat. Nagbigay ka ng liwanag sa dilim, tinuruan mo kami kung ano ang ibig sabihin ng magmahal, ng walang hangganan, kung paano gawing lakas ang sakit. Ngayong 15 kaarawan mo, gusto kong bigyan ka ng bagay na may kahulugan, isang bagay na nagsasalaysay ng kwento natin. Mula sa bulsa niya, inilabas ni Miranda ang isang maliit na asul na velvet box. Sa loob nito may singsing, hindi eksaktong kapareho ng suot niya at ni Marisol, pero inspirado sa mga iyon, bagong disenyo, bagong simula. May asul na sapphire at mga diamante, mga simbolo ng pinagsaluhan nilang kasaysayan. Ang singsing na ito ang nakaraan mo, kasalukuyan mo at hinaharap mo. Nandito ang lahat ng nalampasan natin. Paalala ito na hindi ka lang apo ko, ikaw ang bayani ko. Bumulusok ang luha sa pisngi ni Dolores habang isinasuot ni Miranda ang singsing sa kanyang daliri. Halos walang natuyong mata sa buong silid. Niyakap ni Marisol silang dalawa, sumali si Danilo, nakatayo silang magkakasama. Isang bilog ng pagmamahal, kapatawaran at pasasalamat. Habang unti-unting humuhupa ang emosyon, lumapit si Roberto. Kita ang kaba pero matatag ang loob. Alam kong araw ito ni Dolores, simula niya, at ayokong maagaw ang sandaling ito, pero kung papayagan ninyo, gusto kong ibahagi ang isang bagay na mahalaga. Lumingon siya kay Marisol, na halatang naguguluhan. Pagkatapos, marahan niyang hinawakan ang kamay niya at lumuhod. Marisol, mula nung nagkakilala tayo, binigyan mo ng bagong kahulugan ng buhay ko. Ipinakita mo sa akin kung ano ang hitsura ng tunay na lakas, kung ano ang tunay na pag-ibig. Ikaw ang inspirasyon ko araw-araw. Hindi ko kayang isipin ang hinaharap ko nang wala ka. Binuksan niya ang maliit na kahon. Isang simple pero eleganteng singsing ang nasa loob. Papangasawa ka ba sa akin? Natigilan si Marisol, nanginginig ang mga kamay niya. Malayang bumagsak ang luha. Tumingin siya kay Dolores na nakangiti at tumatango. Kay Miranda, nakapatong ang kamay sa dibdib. Kay Danilo, ngiting puno ng tuwa. At pagkatapos, sa gitna ng luha, sumagot siya, "Oo, 1,000 beses, oo." Sumabog ang hiyawan. Isinuot ni Roberto ang singsing sa daliri niya. Naghalikan sila habang nagdiriwang ang buong silid. Tumakbo si Dolores papunta sa kanila at yumakap. At muli nagtagpo ang pamilya, pinagbuklod ng pag-ibig. Nagpatuloy ang selebrasyon hanggang gabi. Mas maraming tawa, mas maraming yakap, mas maraming saya. Bawat bata ay umuwi na may maliliit na regalo at alaala. Pero ang pinakamalaking regalong dala nila ay hindi nakikita. Isang memorya ng pagiging napapansin, ng pagiging ipinagdiriwang, ng pagkabilang, ng pamilya na lang ang naiwan. Umupo sila sa sahig ng foundation, pagod pero masaya. Nasa gitna si Dolores, tahimik na hinahangaan ang bagong singsing sa kanyang kamay. Tapos humarap siya kay Miranda. "Miranda," mahina niyang sabi ni Uncle Danilo, "nagsimula raw ang lahat dahil sa singsing mo at sa singsing ni Mom." Tumingin si Miranda sa singsing niya, tapos sa singsing ni Marisol, tapos sa singsing ni Dolores. "Oo, mahal ko, pero hindi lang tungkol sa singsing mismo, tungkol ito sa pagmamahal na sinisimbolo nito. Tungkol ito sa tapang mong magsalita noon. At tungkol ito sa ating lahat na pumiling magsimulang muli." Marahang dagdag ni Marisol, hawak ang kamay ng anak. Simbolo ang mga singsing. Ang mahalaga ay ang pagpili natin araw-araw na manatili, subukan, magmahal. Iniakbay ni Danilo si Penelope at nagsabi,
at matuto sa nakaraan para hindi na ulitin ang sakit, para makabuo tayo ng mas mabuti. Dagdag ni Roberto nakangiti at magbigay ng puwang para sa iba, para patuloy na lumaki ang bilog. Tumingin si Dolores sa bawat isa, puno ang puso. At sa unang pagkakataon sa buong buhay niya, sinabi niya ang salitang hindi niya kailanman nasabi, "Lola, tumigil ang mundo sa loob ng silid, napigil ang hininga ni Miranda." Sa loob ng 2 taon, palagi siyang tinatawag ni Dolores sa pangalan. Pero ngayon, "Lola, salamat sa lahat sa paghahanap sa akin, sa paniniwala sa nanay ko, sa pagtatayo ng lahat ng ito." Mahigpit siyang niyakap ni Miranda at malayang bumuhos ang luha. Umiyak din si Marisol, pinapanood ang huling piraso na parang pumesto sa tamang lugar. Sa sandaling iyon, hindi na sila pamilyang binubuo pa lang. Pamilyang buo na sila, hindi perpekto, pero buo. At pinili, nang gabing iyon matagal na matapos patayin ang mga ilaw at maubos ang tao sa foundation, mag-isa si Miranda sa paborito niyang armchair. Tumingin siya sa mga bituin sa ibabaw ng Madrid. Naisip niya si Antonio, ang mga sing-sing na ipinagawa nito, ang apoy na sinindihan ng mga iyon. Naisip niya ang sakit na dinaanan nila, ang mga tulay na muling itinayo, ang mga buhay na natulungan nila. At may isang mahalagang bagay siyang naunawaan. Nagtuturo ang buhay sa mga hindi inaasahang paraan. Ginugol niya ang maraming taon sa pagbuo ng yaman, sa pagmaster ng kontrol. Pero ang pinakamalaking aral niya ay mula sa isang batang nakapunit na damit na itinuro ang isang sing-sing at nagsabi, "May sing-sing ang mama ko na katulad niyan." Mula sa pangungusap na iyon, nagbago ang lahat, nabuo muli ang isang pamilya. Isinilang ang isang foundation, daang-daang buhay ang nahawakan. Hindi pagiging perpekto ang nagdala sa kanila rito. Pagmamahal, presensya, tapang, at ang pagpili araw-araw na magpatuloy. Muling tiningnan ni Miranda ang sing-sing. Nagawa na nito ang tungkulin nito. Ngayon, panahon na ni Dolores, isang bagong sing-sing, isang bagong henerasyon, isang bagong kwento. Ngumiti si Miranda, payapa ang dibdib, at pabulong sa mga bituin, sinabi niya, "Salamat sa pangalawang pagkakataon, sa pagtuturo sa akin kung ano talaga ang mahalaga." Kumislap ang sing-sing sa ilalim ng ilaw, isang huling beses. Parang naiintindihan din nito. Ito ang kwento ni na Miranda, Marisol at Dolores. Isang paglalakbay mula pagkawala patungong pag-ibig, mula katahimikan patungong koneksyon. Kung tumagos sa puso mo ang kwentong ito, mag-like, mag-subscribe at sabihin sa comments kung aling bahagi ang pinakanakaantig sa'yo. Yung muling pagkikita sa restaurant, ang pagbabago ng isang takot na bata tungo sa pagiging leader, ang proposal. Bawat linggo, nagdadala kami ng mga kwentong tumatama sa kaluluwa. Mga kwento ng pangalawang pagkakataon, paghilom at kapangyarihan ng pag-ibig. Kita-kits sa susunod kasama ang isa na namang kwento na magpapaalala sa atin na kahit sa pinakamadilim na lugar, may liwanag pa ring nakakahanap ng daan.